Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Karumal-dumal na krimen. Lalaking yan sa isang computer shop, tinagtad ng saksak. Mag-amang sospek, hindi tinigilan ng biktima hanggang sa malagutan ng hininga. Isa sa mga nakipag-riot sa Taguig na nauwi sa pananaksak at pagkamatay ng isang kabataan, sumuko sa wanted sa radyo ni Senator Rafi Tulfo. Ina ng biktima, labis ang hinagpi sa sinapit ng kanyang anak. News 5 Exclusive. Nawawalang mister, pinatay at inilibing ng sarili niyang biyanan. Unang araw ng pangungontrata ng pamahalaan sa mga jeep, hindi na iwasang magkaroon ng mga reklamo at aberya. Hindi raw sapat ang kita ng mga tsuper. Gusto mo ng isaw pero hindi mo magawa dahil sumasakit ang mga kasukasuan? Gout na yan. Paano ba yan may iwasan at alam nyo bang may mga maling akala sa sakit na yan? Sa News 5 Visayas, short film tungkol sa buhay ng isang tatay na rider sa gitna ng sobrang mahal na gasolina, umantig sa puso ng milyong-milyong netizens. Ang kwento sa likod ng viral na pelikula, abangan! Eto na nga! Full trailer ng A Secret in Prague na pinagbibidahan ni Enrique Hill at Andre Brillantes lalong nagpa-excite sa marami nating kapatid. Inaabangang TV5 series punong-puno ng kilig at aksyon. Pinalo sa ulo saka itinali at inilibing ang isang lalaking ilang araw nang nawawala sa Batangas. Ang suspect sa krimen, biyanan pa ng biktima. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Missing person na inireport noong April 8 ang 39 years old na si Eugene Mendoza sa Padre Garcia, Batangas. Agad rumusponde ang pulisya at tinungo ang kanyang bahay sa barangay Maugat West. Sa CCTV, huling nakitang buhay si Mendoza sakay ng motorsiklo pauwi mula sa San Antonio, Quezon. Bago mawala, nakapag-text pa siya sa asawa. Nasa Padre Garcia na raw siya at pinahinto umano ng kanyang biyenan. Pero matapos ang mensaheng yon, tuluyan na siyang nawala. April 10, isang pares ng tsinelas, cellphone at wallet ang natagpuan sa isang bakanting lote sa parehong barangay. Ilang metro lang ito mula sa bahay ng isang alias Edwin na nabanggit din sa text ni Mendoza. Dahil dito agad hinukoy ng pulis ang lugar at tumambad ang bangkay ng isang lalaki na kalaunan ay kinilalang ito ng asawa ni Mendoza batay sa suot nitong damit. Nasa stage na po ng nangangamoy na siya. Sa aming investigasyon is pinalo ng matigas na kahoy. Kinagabihan, isang lalaki ang sumuko sa pulisya na si alias Agnaceto. Pag-amin niya, tumulong siyang ilibing ang biktima. Itinuro niya ang biyena ni Mendoza na si alias Janus na sangkot sa krimen. Kasama raw si alias Edwin. Ayon sa investigasyon, pinalo sa ulo si Mendoza, tinalian at saka inilibing. Pinalo sa ulo ng 3 beses, tinalian sa kaliwang hita ng tali hanggang sa ipulupot sa leeg nito. Matapos ang nasabing pagpatay, ito ay binaon nila sa hukay. Pinaamin na siya yung kumuha ng pera and sabi ng biktima is wala naman siya kinukuha ng pera. Pinaniniwalang pera ang motibo sa krimen. Natagpuan din ang motorsiklo ni Mendoza sa San Antonio, Quezon na posibleng itinago para iligaw ang investigasyon. Inaresto na ang mga sospek at nahaharap sa kasong murder kahit itinanggi ng 2 akusasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nilooban ng isang magnanakaw ang 5 tindahan sa Quezon City. Kitang-kita ang suspect sa CCTV, kaya natuntun siya at naaresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa pool sa CCTV, ang pagpasok ng lalaking ito sa isang commercial establishment sa E. Rodriguez, Quezon City, madaling araw noong Abril 13. Nagawa pa niyang takpan
natakpan ang CCTV. Pero sa pangalawang kuha, nasa pool muli ang sospek na nasa loob na at naghahalughog sa mga stalls. Sa pangatlong kuha ng CCTV ay kita ang sospek sa isang lighter shop na nagnanakaw ng cash. From the outside of the supermarket, umakyat siya dun sa roll-up door ng isang restaurant. So he climbed, parang siya si Spider-Man eh. Nakaakyat siya doon sa canopy. Yung canopy na yon is may access doon sa mga, I think, window. Sa huling kuha ay nakita ang sospek sa isang gasolinahan na sumakay ng tricycle. 5 stalls ang pinagnakawan ng sospek. Kabilang dito ang 2 tindahan ng cellphone, 2 watch repair shop at isang tindahan ng mga lighter. Yes, yung halos lahat nung nakuha dun sa supermarket, such as gadgets, mga cellphones, mga wristwatches, and other things na nakuha nila doon. Halos lahat na-recover natin. Based on the inventory ng mga victim, more than 200,000 yung worth ng lahat ng mga ito. Dahil sa kuha ng CCTV ng pagsakay ng sospek sa tricycle, natunton ang driver nito. Nakipagtulungan ito sa mga pulis at itinuro kung saan bumaba ang sospek. Dito na naaresto ang sospek na si alias Jojo na mismong nanloob at tumangay sa mga gamit. Tingbog din ang kasama nito sa bahay na si alias Nono na sinasabing magbebenta sana ng mga ninakaw ni Jojo. Nagawa po. Nadala lang po sa kahirapan ng buhay ko. Ay, hindi naman po kasabot dyan. Wala po ko alam dyan sa mga ganyan. Ay, hindi po talaga nakuha sa akin yung mga ninakaw niya. Napag-alaman ng mga pulis na dating nang nasangkot sa iba't ibang mga kaso itong si alias Jojo, katulad ng grave threat, robbery at illegal gambling. Ngayon naman ay parehong silang nakaharap sa paglabag sa kasong 6 counts of robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Umarangkada na ang service contracting program na tulong sa mga tsuper para makapag-discount sa mga pasahero. Pero ayon sa mga driver, maliit pa rin ang kikitain nila sa programa. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang mga naririnig mong reklamo sa service contracting program? Nako Julius, medyo marami at ngayon nga yung unang araw ng pagpapatupad nitong service contracting program at katulad ng ibang mga programa at mga pulisiya, may mga aberya at meron tayong maririnig na mga reklamo. May mga signage sa mga bus sa EDSA Carousel na nagpapakita na kasali ang mga ito sa service contracting program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programang ito, babayaran ng pamahalaan ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ang rate, 100 pesos per kilometer sa mga bus, 40 pesos per kilometer sa mga modern PUV at UV Express, at 30 pesos naman kada kilometro sa mga traditional jeepney. Ikinatuwa naman ito ng mga commuter na makakatanggap ng 20% discount sa pasahe, 40% naman ang discount ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Makakatulong naman po siya kahit papano. Malaking tulong yun lalo po sa mga pasahero ngayon since yung nangyayari nga po na sobrang laki ng gastos, hindi lang po sa pamasahe which is sa iba din pong mga pinagkakagastusan sa personal na bagay and sa mga, lalo na sa pamilya, sa mga tumutulong sa pamilya. Sa programang ito, tinatayang kikita ng hindi bababa sa 1,000 piso ang mga tsuper kada araw. Sana po pagbigyan na lang po, sabihin ko sa mga tsuper na ganito, na tingnan po muna nila. No? Tingnan nila at kapag nakalahok sila dito sa net service contracting program, I can assure them po na hindi 500 lang po, hindi 500 pesos lang po yung maiuwi nila. Pero ang mga tsuper, hindi masaya sa tinatakbo ng programa. Kakaunti lang daw ang naisasakay ng bawat tsuper, kaya kakaunti lang din ang kanilang kita. Wala pang 5,000. Mahina. Kasi maraming bus eh. Pangarawan lahat. Oo, gawan kasi maraming bus eh. Yung project na ito, sir, maganda naman kasi para ito sa mananakay, taong bayan. So, ang problema, sir, sa amin, sa side namin, manggagawa at saka sa operator, medyo, yung oras na ibinigay, kulang. Hindi na rin daw oobligahin ng DOTR ang mga driver at operator na magpakabit ng GPS kung saan gagastos sila ng 500 piso buwan-buwan para sa monitoring ng mga biyahe. Maglalabas na lang daw sila ng QR code
na maaaring magamit ng mga kasali sa programa para sa monitoring. Naintindihan natin na yung mga ibang tsuper natin ayaw talaga ng GPS. Tayo na lang po mag-a-adjust para wala pong masabi. So we always find ways po to accommodate kahit papaano. Sa ngayon, mano-mano ang ginagawang monitoring sa mga biyahe sa tulong ng mga kawani ng LTFRB. Kasabay ng pag-arangkada ng programa, nagsimula na ang 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela. Tingin ng grupo, band-aid solution lang ang service contracting program. Kaunting tsuper lang daw ang may kinabang dito. Out of 300,000 na PUJ, ang sinasabi nila 50,000 lang ang makakasama. Ano ang tulong na magagawa nila dito sa service contracting para doon sa hindi po na isama? Binatikos din nila ang kawalan ng malinaw na guidelines at ruta sa mga jeepney driver na kasama sa programa. Ipinapanawagan din ng Manibela na ibalik sa 55 pesos ang kada litro ng petrolyo. Gayon din ang pagbasura sa oil deregulation law at sa pagsuspende ng excise tax sa diesel at gasolina. Alam mo, Julius, kadalasan ay napakahaba ng pila ng mga bus sa mga busway stations. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy yung pag-alis at pagdating ng mga bus. At dahil nga maraming masakyan, wala tayong makikitang pila ng mga pasahero rito. At yung loob din ng mga bus, napakaluwag sa ngayon, Julius. Gerard, nabanggit mo dati na may fare matrix para malaman ng commuters ang discount. Nakapaskil na ba yan sa mga nakita mong bus at may parusa ba ang mga hindi maglalagay? Julius, tama. Kanina wala akong nakitang fare matrix pero aware naman yung mga pasahero dahil malaking-malaki nga yung mga nakapaskil na mga tarpaulin sa harap ng mga bus at yung mga konduktor din alam nila na from 15 pesos na minimum fare ay kailangan nilang ibaba ito sa 9 pesos para nga doon sa mga may 20% na discount. Itong mga fare matrix nito parang binibigay ng LTFRB ito dun sa mga na-approve na applications at kanya-kanyang print yung mga driver at mga operator para makita ng mga pasahero. Wala namang sinabing violation dito kung hindi nila i-post itong mga fare matrix ito. Julius. Ang tanong din, Gerard, pwede pa bang mag-apply sa programa ngayong lumabas na itong mga guidelines? Julius, pwede pang humabol ng pag-a-apply yung mga kooperatiba, yung mga driver, mga operator, yung mga application forms at yung mga detalye, yung mga requirements ay nandoon sa mga social media pages ng LTFRB. Sabi ng LTFRB, sabi ng DOTR, ibibilisan nila yung application process para syempre ma-maximize ng mga drivers at ng mga operators yung benefits nitong programa na ito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Bistado ang mga fixer sa LTO sa Quezon City. Kasabwat pa raw nila ang mga empleyado pati na ang mismong hepe ng district office. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Hinabol ni Max. Hinabol? Nagre-ring nyo lang daw siya, hindi naman daw siya empleyado. Nang makuha ng mga fixer ang marked money na 7,000 pesos sa undercover agent na kunwari magpapa-upgrade ng lisensya sa Land Transportation Office. Hudyat na ito ng mga operatiba ng NBI na sumalakay para arestuhin ang kanilang mga target. Isang buwan minanmana ng NBI Homicide Division ang LTO Quezon City District Office sa isang mall sa Barangay Pinyahan na tila pinapatakbo na umano ng isang sindikato. May na-receive kaming reliable information na itong LTO District Office na to is into illegal fixing. So, for additional fee, napapabilis nila yung proseso ng pagkuha ng driver's license or car registration. Agad pinadapa sa sahig ang nasa 6 na fixer. Pero ang mas ikinagulat ng NBI, may basbas umano ng hepe ng LTO District Office na ito sa QC ang operasyon ng mga fixer. Labas-masok pa raw sa tanggapan ang mga fixer na parang mga empleyado ng LTO. Umaabot sa 1,000 pesos ang karaniwang bayarin sa pag-renew ng lisensya sa LTO. Pero kapag dumaan sa fixer, umaabot ito ng hanggang 8,000 pesos. Lumalabas din sa investigasyon ng NBI na may porsyento ang hepe ng LTO District Office sa bawat galaw ng mga fixer.
Ayon sa mga nakausap natin, 1,000 yung share niya per transaction. Ayon pa sa NBI, tila organisado ang galawan ng mga fixer at mga kasabwat na empleyado ng LTO. Sa labas, yung mga fixer, nilalagyan nila ng markings yung documents na hawak mo. So yun din yung palatandaan sa loob na yun yung special, kumbaga nagbayad ng mas mataas. Inaresto rin ng NBI ang 2 empleyado ng LTO na kasabwat umano ng mga fixer at isa pang tauhan ng hepe ng district office. Itinanggi ng mga naarestong fixer at empleyado ng LTO ang mga paratang laban sa kanila. Nahaharap ang mga sospek sa mga kasong paglabag sa Anti-Red Tape Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang hepe nila patuloy pang hinahanap. Ayon kay Lacanilaw, nasibak na sa pwesto ang opisyal na ilang beses na umanong nasangkot sa mga illegal na transaksyon. Ma'am, aminin ko po sa inyo, matagal ko na pong binabantayan yung taong yan. Nasyokos ko na ho yan 2 months ago kasi may iniimbestigahan ako sa mga license na foreign license. Binibigyang diin nila Lacanilaw ang kanilang zero tolerance policy sa korupsyon at ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaya po ako galit na galit sa dumadaan sa fixer kasi hindi sila natuturuan ng maayos. Tapos hindi sila naturuan sa driving school. So yan ang nagkakaroon na ng mga aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. May kwarto na raw sa impyerno ang mga naniniwala kay Ramil Madriaga ayon kay Senator Amy Marcos. Tinawag niyang sinungaling ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte matapos sa mga revelasyon nito sa impeachment hearing. Nasa Frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Yan ang diretsahang tugon ni Senator Amy Marcos sa nagpakilalang aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng mga ibinulgar na pahayag ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Sa pagdinig kahapon sa Kamara, sinabi ni Madriaga, noong kinausap siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi raw nito sa kanya na may usapan ng term sharing sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara kapag sila ang nanalo sa eleksyon. PRRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him. They also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Sa press conference naman kanina, mariing pinabulaanan yan ni Senator Amy. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa vice presidency, noong May 29, nagpahaging kami na kung maaari, si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kabisado raw ito ni Senator Marcos dahil kasama siya mismo sa mga usapan para ligawan daw si VP Sara na tumakbong Pangulo noong 2022 elections at gawin niyang running mate si Bongbong. Nagpakita si Senator Amy ng mga usapan sa isang group chat na may pangalang SZD-BBM o initials na VP Sara at PBBM. Isa raw sa mga naging usapan dito na magfa-file si BBM ng Certificate of Candidacy. Pero agad siyang bababa sa pagkabise oras na magdesisyong tumakbo si Inday Sara na Pangulo. Tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term ang pagiging Pangulo para kay Inday. Makikihati pa siya. Git pa ni Senator Amy, walang alam si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapang ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP noon. Hindi nga raw nagustuhan ni Digong noon na nagdesisyon na si VP Sara para sa 2022 elections at hindi siya kinonsulta. Kaya paano raw sasabihin na may usapang term sharing? Kwento pa ni Senator Amy, hindi rin daw agad nabuo ang unity team dahil sinabi sa kanya ni VP Sara noon, mayor lang daw dapat ng Davao ang tatakbuhan nito at hindi national position.
VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Di ba nangyari yon? Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niya? Panawagan ngayon ni Senator Amy sa kanyang kapatid, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. pinabulaanan na rin ng Malacanang ang alegasyon ng term sharing. Hindi raw ganyan ang ugali ng Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Bumuelta si VP Sara Duterte sa pahayag ni Ramil Madriaga na hirap siya sa pag-aaral at bully raw sa law school. Pinatutsadahan din ng bise ang Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Hirap umano sa pag-aaral at bayolente sa mga kaklase sa law school si Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ng binasang affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice kahapon. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating propesor ng BISE. Ayon kay VP Sara, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa kanya ng aniyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga sa aniyay mini-trial ng House Justice Committee, pinakapinalagan niya ang sinabi nitong kinailangan niya ng tulong para makatapos sa law school. Sariling sikap daw siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa propesor dahil madali lang naman daw makapasa. Graduate daw ang BISE noong May 2005 at nag-bar exam Setyembre ng taong ding yun. Bagay na siya raw ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Naipasa niya raw ang bar sa grade na 80. Dagdag pa ng BISE, kailanman ay hindi siya nasangkot sa gulo o inireklamo ng kapwa estudyante. Sabi ni VP Sara, si Madriaga at ang mga aniyay kakampi nito sa Kamara ay malayo raw sa kanyang kakayahan. Nakakakuha raw kasi ng resulta ang BISE kahit kaunting effort lang. Samantalang silang ay hindi man lang daw makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan, lalo na ang sumunod sa batas. Pang-aabuso at korupsyon lang daw ang kayang gawin ng komite sa kanilang tinawag niyang mini-trial. Dapat daw tandaan na puno ng alegasyon ng panunuhol ang una niyang impeachment case at hindi raw ito naiiba sa ikalawang impeachment case niya ngayon. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, dumalo na lang si VP Sara sa pagdinig para mailatag ang kanyang ebidensya. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Pinuna rin ng BISE ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi dahil sa pamumulitika para maiwasan ang accountability sa aniyay pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Bumuelta yan ang Malacanang. Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself eats itself. Kakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam.
At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Sa pagdinig kahapon, pinababalik ng Commission on Audit ang 73 million pesos na pondo ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance na inisyu dahil sa maling paggamit o paglabag sa Joint Circular. Nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para sa kabuang 375 million pesos na confidential funds sa unang 3 quarter ng 2023. Para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil sa mga developments na yan, malinaw na may probable cause o sapat na basihan para umusad ang impeachment sa usapin ng maling paggamit ng bise sa confidential fund. Sa April 22, ang susunod na pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Personal na nagsorry si Interior Secretary John Vic Remulla sa lalaking nag-viral matapos matikitan dahil nakatopless sa Mandaluyong. Nilinaw naman ang kalihim na tuloy pa rin ang pagpapatupad ng ordinansa pero may konsiderasyon na. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mistulang sugod bahay ang eksena ng puntahan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang bahay ni Johnny Lanquino sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Si Johnny ang nag-viral kamakailan matapos tiketan at pagmultahin dahil naaktuhang nakatopless sa iskanita. Naghahalo kasi siya noon ng semento sa harap ng kanilang bahay. Takot daw ang naramdaman ni Johnny dahil malakriminal daw ang turing sa kanya. Personal nang nag-sorry si Secretary Remulla. Kasalanan ko kasi yan kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Siyempre, alam ko na marami nagtatrabaho dito. Mainit at magtatagal-tagal sa shirt. Sabi naman ng misis ni Johnny na si Norieta, wala naman silang problema sa patakaran. Pero sana raw ay may malinaw na panuntunan. Hindi naman po kami against talaga doon. Yung nag-react lang po talaga ako kasi nga po, bakit kumbaga, dapat po warning po muna talaga, di ba? So, ticket po kasi agad. Kasi doon po sa Barangay Bagon sila. Sinisita po nila yan. Sasabihin po nila, merong operation yung barangay. So, pwede kang mag-bihis muna. Dala ng ganado lang. Diba? Pero hindi naman personal yun. Hindi ka naman kailangan ng mga yan. Yes, diba? Pero, ayan, para sa lahat talaga yan. Tinanggap naman ni Johnny ang paghingi ng dispensa ni Remulla. Tanggap din naman yung pasensya ko. Wala pong problema sa amin yan. Friend nga po kami kasi tinamaan niyo. Oo naman. At saka, basta kasalanan. Nilako ko naman. Nakipagkwentuhan din sa Remulla sa pamilya at kinumusta ang personal nilang buhay. So, ito po yung nag-aaral ng grade 8. Ito po, college na po yan. Nauwi ka na maaga. Ito grade 8. Nauwi ka na maaga ngayon. Opo, hindi na po yung lumalabas. Dati gumagala yan lang na alas 12. Samantala, nagsorry rin sa pamilya Lanquino ang miyembro ng Bantay Bayan na si Ariel De Loreto. Siya ang nanikit kay Johnny. Sana po inyo akong mapatawad. Wala na pong problema yan. Salamat po. Nagpaabot din ng tulong ang kalihim kay Johnny para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Sabi ni Remulla, hindi nila ipatitigil ang paninita sa mga makikitang topless sa kalye. Pero dapat daw munang isaalang-alang ang sitwasyon, lalo na kung nagtatrabaho sa gitna ng init. Yung mga parang may tambay, walang t-shirt, bawal yun, di ba? Yung lakad-lakad dyan. Pwede naman mag-sando lahat naman tayo may sando sa dun, di ba? Ayun lang ang hiningi namin. Konting decency lang. Maging ang mga pulis, pinaalalahanan din ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na kumalma at pakinggan ang mga masisita. Dapat andun yung compassion at saka common sense sa pag-implement po. Dapat kung pwede namang pagbigyan, i-warningan lang muna. Sa pinakahuling datos ng PNP, mahigit 72,000 na ang lumabag sa Safer Cities Initiative. Pinakamarami pa rin ang mga naaktuhang umiinom ng alak at naninigarilyo sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Umabot na sa Ubando, Bulacan ang nakasusulasok na amoy mula sa nasusunog na Navotas landfill. Ang mga inilikas na residente langhap pa rin ang usok. Live mula sa Ubando, Bulacan, nasa Frontline ang balitang yan, si Ian Suyo. Ian, gaano kalala ang sitwasyon dyan? Alam mo, Cheryl, masakit sa ulo, masakit sa mata, masakit sa ilong, masakit sa dibdib.
Yan nga yung karaniwan ng dinadaing ng mga kababayan natin dito sa Obando, Bulacan na pangunahing apektado, bunsod nga ng tuloy-tuloy pa rin na makapal na usok na ibinubuga nung nasusunog na sanitary landfill sa Navotas. At bukod dyan, dinadaing na rin daw nila yung epekto nito sa pang-araw-araw nilang buhay, lalo na sa kanilang kabuhayan. Makapal at nakakasulasok na usok pa rin ang bumabalot sa nasusunog na Navotas landfill. 5 araw ng ganito ang sitwasyon. Hindi lang Navotas ang apektado, kundi ang ilang tabing lungsod sa Metro Manila. Pati na rin ang bayan ng Obando, Bulacan. Sa tindi ng usok, kailangang ilikas ang higit 100 pamilya o halos 400 individual. Kabilang sa pinakaapektado ang barangay Salambao at barangay Binawangan. Ito kasi ang mga barangay na pinakamalapit sa landfill, kaya ang mga residente nito ang isa sa mga unang nakakalanghap ng nakakasulasok na usok. Isa sa mga naabutan ng News 5 sa evacuation center, ang 69 years old na si Nanay Asuncion Crisostomo. Noong nakaraang Biyernes pa raw sila pinalikas. Pero bukod sa mainit na nga sa evacuation center, hirap pa rin silang huminga dahil umaabot pa rin doon ang usok. Medyo yung mata ko, lumabo po ng gabi yun. At sa usok. Napakabaho. Kaya panawagan ni Nanay, kung ano po mga abot kaya ninyo sa mga taong mga kapalit po, mga inuubo, mga sakit sa baga. Iniinda rin ni Mary Grace ang hirap sa paghinga. Ang problema niya, may sanggol siyang anak na kasama rin sa evacuation center. Dahil po sa sobrang sama po talaga ng amoy ng usok, naapektuhan po talaga yung mga bata po dun sa Lambao. Kaya po napilitan po namin na ilikas po talaga yung mga bata dito. Ngayon sa katunayan po kanina, umano po ulit yung usok dito. Sobrang napakabaho po talaga. Ang problema ngayon, hindi alam ng Obando LGU kung hanggang kailan tatagal ang sitwasyon sa evacuation centers. Apektado na rin daw kasi ang kabuhayan ng mga residente. Halos lahat ng mga taga Salambao hindi mangisda dahil pagdating ng alas 5, bumababa na yung hanging habagat. Kung saan kasi pag tumama na yung hanging habagat, ito na po yung nagsasara ng mga daan para hindi mo makita. Yung quick response fund kasi namin, sir, technically, hindi naman ganun kalaki considering na low-lying area and maliit na bayan lang si Obando. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbuga o misting na ginagawa ng mga bumbero. Yun nga lang, dahil low tide, hindi makasampa ang barge na nagdadala ng mga buhanging panambak sana para sa soil coverage operation nila. Nagmeeting naman na ang LGU ng Navotas at Obando, kasama ang DENR at BFP. Kasama sa pinag-usapan ang pag-iimbestiga sa dating operator ng landfill. Yung operator po ang may responsibilidad sa ilalim ng batas for the safe closure and rehabilitation plan implementation. Administratively muna, yun po ang pag-uusapan bukas sa technical conference na gagawin ng EMB with the operator. So titignan po doon, una-una, yung conditions po nung ECC, kung na-comply po nila. Cheryl, kung makikita nyo nga sa aking likuran, yan na yung Navotas Sanitary Landfill na hanggang ngayon nasusunog pa rin. Kita nga ninyo, nung hapon, wala pa yan, wala pang pag-alab dyan. Pero ngayon, mas visible na siya. At sa mga nakalipas na araw, for the past 2 nights na sinusubukan natin or binabantayan natin yung nangyayari dyan, ganyan lagi yung nagiging sitwasyon. This time around nga lang, sabi ng mga residente dito sa Obando, kapag ka ganitong oras daw, madalas dito pupunta yung usok, yung makapal na usok at apektado nga yung paghinga nila, pati daw pagkain nila ng maayos, hindi man lang daw nila na isasagawa. Kaya ngayon, hindi naman dito nagpunta yung usok, kaya medyo maswerte nga raw sila sa pagkakataong ito. Yun nga lang, hindi pa rin daw sila sigurado kung kailan ba sila makakabalik sa kanilang mga tahanan. Dagdag natin na impormasyon, Cheryl, nauna na ring sinabi kanina sa joint meeting na isinagawa ng pamahalaang lungsod ng Navotas, pati na rin ng Obando, kasama ang DENR at BFP kanina, nagsagawa na rin daw sila ng water testing para malaman nga kung naapektuhan na rin ba yung kalidad ng tubig dito, dahil ito ay magiging posibleng violation din ng PhilEco kung nagkataon nga.
Bukas naman daw nakatakdaring magtungo si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways dun mismo sa apektadong lugar para pangunahan yung pagpapadala ng barge pati na rin yung soil covering operations dahil ina-expect nila at kinakailangan daw ng heavy equipment para matuloy yung operasyon na ito sa pag-apula ng sunog. Yan muna ang latest mula dito sa Obando, Bulacan. Balik sa iyo, Cheryl. Iyan, kumustahin din natin yung air quality dyan, lalo't halos 1 linggo na nga ang sunog. Cheryl, sa ngayon nga, kumpara nung kahapon, mas maayos yung kalidad ng hangin ngayon. Yan din ang sinabi ng DENR kanina sa kanilang pakikipag-usap sa media. At ngayon nga, sinasamantala ng ilan nating mga kapatid yung pagkakataon na ito na ipagpatuloy yung pagbebenta ng kanilang ibang mga tinitinda. Pati na rin yung pagbiyahe. Dahil sa likod ko may mga bangka nga, at dyan sila sumasakay kung tatawid sila papunta doon sa kabilang coastal area. Pero yung air quality, chine-check ba nila talaga? Cheryl, continuous yung monitoring ng DENR, particular na nga yung EMB department nila dyan, para malaman kung kada araw kasi yan, hindi nga lang kada araw parang at least twice a day sila nag-update dahil yung daloy ng hangin, yun yung nagdidictate kung anong kalidad din yung mapupunta sa isang lugar. For example, dito sa Obando, ngayon na hindi dumadaan dito yung usok mula sa landfill, maayos yung kalidad ng hangin. Pero posibleng sa ibang lugar, posibleng sa Malabon na yan, yung nasa likuran natin na naapektuhan ng usok na yan, doon posibleng mababa yung quality ng hangin. Tandaan natin, nung mga nakalipas nga na araw, pumapatak tayo sa red or orange to red. Big sabihin yan, ang identification yan, very unhealthy, particular na sa mga vulnerable sector or mga groups, kagaya na lamang yung mga may kapansan or may hika, mga bata, pati na rin mga senior citizen. Kaya sa kabila nga ng ganitong sitwasyon, kahit umokay ng bahagya yung quality ng hangin dito, ngayon, pinapa-require pa rin ng LGU ng Obando na magsuot ng face mask yung mga kapatid natin na nandito nananatili sa evacuation center dahil hindi natin masasabi, baka mamaya biglang dito naman magpunta yung usok at maapektuhan na naman uli sila. Maraming salamat, Ian Suyo. Masintabi po, dalmaselan ang aming ibabalita. Binaril sa dibdib at mahigit 20 saksak sa ulo at katawan ang sinapit ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang brutal na pagpaslang nasa pool sa video. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV nitong Lunes ng umaga sa Tondo, Maynila, makikita ang lalaking takot na sumisiksik sa sulok ng computer shop habang sumisigaw. Maya-maya dumating ang 2 lalaking may baril at kutsilyo. Walang habas na pinagsasaksak ang 41 years old na lalaki. Habang kitang nanutok at nang hampas ng baril ang nakaitim. Tila ikinasapa ang 2 baril. Nagsisisigaw na noon ang biktima pero tuloy pa rin sa pag-atake ang mga sospek. Sa isang punto pa, kinuha ng lalaking nakaitim ang kutsilyo at siya naman ang sumaksak. Kahit na lupaypay na at hindi na lumalaban ng biktima, patuloy pa rin ang pananaksak. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Kinilala siyang si John Bacolod o Kuya Bunso. Iprinisinta mismo ni Manila Mayor Isko Moreno sa media ang 2 sospek na mag-ama pala. Sumuko sila sa Maynila matapos na magtago sa Bataan. Depensa ng isa sa mga sospek, ang biktima ang unang nagtangkang saksakin siya. Basketball sana po ako. Tapos biglang may tumakbo sa likod ko. Ito nga po si Kuya Bunso, may hawak na patalim, tapos napatingin po sa akin. Tumakbo po ako sa court. Buti nga po, nakatalon nga po ako Kundi nabutan po, ang dami ko pong gasgas dito. Tapos sa tuhod. Katunayan, naipablatter pa ng mga sospek ang nangyari. Pero nang magtagpo sila sa computer shop kinabukasan, doon na kinumprontan ng mag-ama ang biktima. Iginigiit daw ng biktima na may kasalanan ng sospek sa kanya. Kahit wala naman. Tapos tumayo po siya, na bubunot sa akin. Ibubunot po, lalapit po sa amin Siyempre ako naman po, pinaputukan ko na po bigla. Ayon sa mga pulis, hindi bababa sa 20 saksak ang tinamo ng biktima sa katawan at ulo. Bukod pa rito ang tama ng bala sa dibdib. Makikita naman natin sa video, nandoon talaga yung galit. Yung galit sa pagpatay. Sa kabila ng paghingi ng tawad ng mga sospek sa kaanak ng biktima, idedemanda pa rin ang mag-ama. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang mga sospek na maaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
Personal na nagpunta kay Senator Raffy Tulfo para sumuko ang binatilyong nakapatay ng kapwa menor de edad sa riot sa Taguig. Nakausap din ng programa ang ina ng biktima na labis ang hinagpis sa nangyari. Narito ang Frontline Report. Kung napanood ko yung CCTV, yung ginawa po nila sa anak ko, inabangan po nila yung kasama po niya, suspect, may hawak po na 2x2. Dalawang saksak po yung tinama po ng anak ko. Emosyonal at halos hindi makapagsalita sa sama ng loob si Rachel Marcelo nang makapanayam ng programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Si Rachel ang ina ng binatilyong namatay sa pananaksak sa gitna ng riot sa Barangay Rizal sa Taguig City. Personal ding humarap kay Senador Tulfo para sumuko si alias JC, ang nanaksak sa biktima. Kasama pa ng suspect ang kanyang mga magulang. Linggo nang mangyari ang riot na nasapol sa CCTV ang aktwal na pananaksak. Tumakas si alias JC matapos ang insidente at nagtago kasama ang mga magulang sa Nueva Ecija. Pero mismong ang mga magulang din niya ang humikayat sa kanya na sumuko kay Senator Tulfo. Pinagarantiya ko po sa inyo ang inyong safety. Kayo po ay may turn over sa mga kinaukulan. In your case, DSWD, of course, kasama yung PNP. Ayon kay JC, madalas ang riot sa kanilang lugar. Matagal na raw nilang kaaway ang grupo ng biktima at nagpang-abot nga sila noong linggo. Ayon naman kay Police Captain Melvin Garcia ng Taguig Police, pauwi ang biktima kasama ang mga kaibigan nang harangin ng grupo ng suspect. Tumakbo pa raw ang biktima pero hinabol ng kaaway na grupo. Nagsorry naman si alias JC at ang kanyang mga magulang sa pamilya ng nasawi. Pasensya na po kayo sa ginawa ng anak ko. Kahit masakit sa loob po namin, tinuko namin kasi yun po ang tama. Salamat po. Tama po itong ginawa nyo. Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa nyo. Ayon naman sa mga pulis, nauna nang nahuli ang 3 pang sangkot sa krimen at kinasuhan na ng homicide. Kasalanan po ng isa, kasalanan ng lahat. So pare-pareho silang may kasong homicide, no? At baka ito po sa interpretasyon ng ating prosecutor ay tumaas pa sa kasong murder. Nasa kustodiya na ng Taguig Police si alias JC at nakatakdang i-turn over sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inilabas na ang full trailer sa inaabangang kapatid serye na A Secret in Prague. Sa action-packed love story, iikot ang kwento ni na ultimate leading man Enrique Hill at Gen Z queen Andrea Brillantes. Ang buong pasilip nasa Frontline Report ni MJ Marfori. Good morning, world! Good morning, Prague! Sa isang mundong puno ng sekreto, may lugar pa ba ang pagiging totoo? Sa tanong na yan, iikot ang kwento ni Mikoy at Kiara sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Sa inilabas na trailer kahapon, si Mikoy, played by Enrique Hill, kinidnap. Hey man, go with us. What is your relationship with my daughter? Pero teka, it's a prank. Lies. What the hell are you doing in Tagalog? Anong ginagawa mo? Nothing. Huh? I was just joking. I was just about to release him. Si Mikoy, makikilala sa Prague ni Kiara played by Andrea Brillantes hanggang sa magkaka-something sila. Prague is a beautiful city. If you get to know her more, you'll definitely fall in love with her. Etong matindi, hindi lang to kilig-kilig story, may halo rin kasing aksyon. Get ready, Special Agent Shanong. Time to bring Mikoy in. Excited na nga mga kapatid natin. Ang ilan nga, napa-hashtag Enrique pa sa bagong tambalan. Isa itong action-packed love story. Pagbibidahan ni na ultimate leading man at kapatid, Enrique Hill at Gen Z queen Andrea Brillantes. Mapapanood na ang A Secret in Prague simula April 27, 8 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, goodness gracious, preso. Paano biglang naging milyonaryo? Sa pulsa video, motorsiklo na bangga ng modern jeep na nakikipagkarerahan daw. At Catriona Gray nanghihinayang daw sa Miss Universe. Bakit kaya?
Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang isang lalaking notorious na umano sa pagnanakaw sa Davao City. Nang maaresto, tinangkapan niyang tumakas. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakaposas habang pinapasakay sa police mobile ang lalaking niya na suspect sa akyat bahay sa Artiaga Extension, Davao City, Martes ng gabi. Pagkasakay niya sa police mobile, bumaba naman ang isang pulis. Maya-maya pa, biglang tumalon sa police mobile ang lalaki saka tumakbo. Hinabol pa siya ng mga residente sa lugar. Matapos ang isang oras na paghahanap, muling nasakote ang lalaki sa kanyang mismong pamamahay. Ayon sa mga residente sa lugar, umagaw pa umano nagmamasid ang suspect dito sa bahay. Unang pinuntirya ng kawatan itong aircon at naaktuhan pa siya umakyat doon sa ikalawang palapag. Ayon sa mga otoridad, walang nakatira sa pinasok nitong bahay na ibinibenta na ng may-ari na nasa ibang bansa. Notorious na rin umano ang suspect sa serye ng nakawan sa lugar. May mga records na talaga siya na involved siya sa illegal na activities dito sa area ng San Pedro. Parang nagsusurvey before siya magnakaw sa isang abandonadong bahay. Hindi na humarap sa News 5 ang suspect. Nakakulong na siya at mahaharap sa reklamong trespassing at disobedience of person in authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sugatan ang isang rider sa Cebu City matapos mabundol ng nakikipagkarerahang modern jeep. Kita sa CCTV na kumaliwa ang rider sa bahagi ng Osmeña Boulevard nang mabundol ito ng humaharurot ng modern jeep. Ayon sa mga otoridad, parehong mali ang dalawang panig. Nakikipag-unahan noon na ang driver sa kasabay nitong isa pang modern jeep habang ang rider lumiko sa no left zone ng kalsada. Agad namang lumisponde ang mga rescuer. Nagpapagaling na ngayon ang rider habang arestado ang driver ng nakabanggang jeep. Nagbitiw na sa pwesto bilang National Security Advisor si Eduardo Año. Sabi ng palasyo, nagdesisyon ng magretiro sa public service si Año matapos ang ilang dekadang pagsisilbi sa gobyerno. Naging malaki raw ang kanyang kontribusyon sa paglaban sa terorismo at pagtaguyod sa kaligtasan ng bansa. 2023 nang ma-appoint siyang tagapayo ng Pangulo sa pambansang seguridad. Papalit sa kanya sa pwesto si dating Armed Forces Chief of Staff Eduardo Oban. Graduate si Oban ng Philippine Military Academy Class 1979 at naging hepe ng Visiting Forces Agreement Commission. Weather update tayo mga kapatid. Nagpapatuloy po ang mapanganib at matataas na heat index na nakakaapekto pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, pinakamataas pa rin po yan. Dito po sa may areas ng Mindanao, sa Cotabato City nga at Maguindanao, naglalaro pa rin po yan sa hanggang 45 degrees Celsius at yan din po ang ating aasahan bukas. Posible naman pumalo pumuli yan sa 41 degrees Celsius dyan po sa mga areas ng Eastern Visayas, sa Maygiwan at Iloilo rin po. Nasa 40 degrees Celsius naman yung ating inaasahang heat index sa mga areas po ng Palawan, Mindoro, Cavite, kasama na po dyan ng Tarlac at area po ng Laudon. Maliban po dyan, yung ating malaking bahagi ng ating bansa po ay pagpatuloy po makakaasa ng matinding
Pero maliban po dyan, mag-ingat din po tayo sa maduming hangin at maduming usok na nanggagaling po sa sunog. Dito po sa may area ng nabotas. So depende po yan kung nasa nanggagaling yung ating hangin, kung saan concentrate yung ating polusyon. Kapag nanggagaling po yan, or sa umaga hanggang gabi, yung ating hangin po ay nanggagaling sa lupa o yung tinatawag nating land breeze. So halos kalmado po yung ating hangin, nag-extend po yung ating polusyon dito po sa areas ng Malabon, kasama na po dyan ang Quezon City at ilang bahagi nga ng Metro Manila. Kapag tanghali naman hanggang hapon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sea breeze o yung ating hangin po ay nanggagaling dito sa dagat, kaya yung ating mga polusyon ay nadadala pa or nag-extend pa dito po sa general area ng Bulacan. Kaya po sa mga apektadong lugar, galiin po natin ang pagsusuot ng face mask para makaiwas po tayo sa sakit na dulot po ng paglanghap ng maduming hangin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa kabila ng busy schedule ni Miss Universe 2018, Catriona Gray, updated pa rin siya sa nangyayari sa World of Beauty pageant. Umaasa siyang makakabawi ang MU mula sa mga nakaraang issue na kinaharap nito. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Merford. In her own lane, ganyan ang galawan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray para bigyan ng spotlight ang Mindanaoan fashion. Napakaganda! Adorned with textiles from Mindanao. Ito ang mga pieces niya with Mindanaoan designer Nino Franco na available online. To be able to see their work reflected on my collab collection with Nino Franco is very, very special. And it just really allows me to feel very proud that I'm allowing their stories to be seen and heard by other people through my platform. At sa kabila ng busy schedule, updated si Kat sa pageant world. Pinanghihinayangan niya nga ang past issues ng Miss Universe, lalo't alam niya kung gaano kahirap mag-compete. I'm expecting an improvement. I think I'm right there with all the other pageant fans na as of late, because I'm someone as a former and also as a fan and someone who believes in the platform of pageantry, I've seen it lacking in the last few years, which makes me sad because again, I'm someone who values being a representative. At speaking of representative, buti na lang daw sa Pilipinas, consistent tayo at pangmalakasan ang labanan. Lalo na raw ang batch ngayon. I think that we have a very strong batch of candidates this year. So I feel like whoever is the eventual winners and owners of the crowns come next month ba? Next month, that the Philippines will be in good hands. Abangan ang exclusive rehearsal visits ng News 5 at on-ground activities with the girls. At panoorin ang Miss Universe Philippines sa May 2 sa 1PH. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, preso sa Cebu, pumaldo at naging milyonaryo matapos umanong magnegosyo sa loob ng kulungan. College student na angkas ng motor patay matapos mabundol ng ambulansya. At Signal Super Spikers aabante sa PBL Finals sa unang pagkakataon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dead on the spot ang isang college student sa Cebu City matapos mabundol ng ambulansya. Base sa investigasyon, nag-counterflow ang ambulansya na may sakay na pasyente. Nabundol nito ang motor na sinasakyan ng biktima at ng rider na estudyante rin. Hindi na nakaligtas ang angkas matapos magulungan ng ambulansya. Nasa ospital naman ang rider at critical ang lagay ngayon. Hawak na ng mga pulis ang driver ng ambulansya at mahaharap sa kaukulang kaso. Timbog sa entrapment operation ng dalawang lalaking nagbebenta ng isang luxury vehicle sa Taguig.
Ang hindi nila alam, nakaalarma ang sasakyan at sangkot pala sa money laundering. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Sa parking lot na ito sa isang mall sa Taguig, nakipagkita ang dalawang lalaki sa kanilang katransaksyon. Yan ay para ibenta ang kulay puting luxury vehicle. Ang hindi nila alam, entrapment operation na pala ito ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group. Arestado ang dalawang nagbebenta ng sasakyan. Na-recover ang ilang papeles mula sa dalawa. Base sa investigasyon, naka-alarm sa LTO ang naturang sasakyan na ibinibenta sa isang Facebook group. Nasangkot umano sa money laundering ang MPV. Ginamit din umano ito sa POGO operations. Isang foreigner daw ang may-ari nito. More or less, dapat yan, mga nasa 1.4 yan to 1.5 million. Ito, binibenta lang nila ng 1.2 million sa mismong social media platform. Ayon sa mga sospek, ipinabenta raw sa kanila ang sasakyan pero hindi nila alam na naka-alarma pala ang sasakyan. Di nila pinangalanan kung sino ang nagpabenta. Ito yung naging katiwala niya dito sa Philippines. So, tinulungan ko lang i-assist yung transaction. Ako lang yung katiwala. Katiwala po nito? Nung registered owner. Pinag-assist lang po ako. Tapos po, nasa biyahe lang po ako nun. Tapos po, nagulat na lang po ako na ganun po. Sabi lang daw po, bibigyan daw po ako kahit ano daw po ng pera para din po sa pampa-opera po ng papa ko. Tinutugis naman ang isa pa nilang kasamahan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Pumaldo at naging milyonaryo raw ang isang dating preso sa Cebu matapos magnegosyo sa loob ng kulungan. Sa Senate hearing ni Senator Raffy Tulfo, ibinahagi niya ang dating inmate na inirereklamo ang warden sa Lapu-Lapu City Jail. Nagbenta raw noon na ang preso ng phone cards sa kulungan hanggang sa nakaipon ng 1 milyong piso. Pero nang makalaya siya, hindi umano ito ibinigay ng warden. Ang ipinagtataka ni Tulfo kung bakit may nagnenegosyo sa kulungan. Bawal dapat yan. Aminado naman ng BJMP na meron silang pagkukulang. Suggestion ni Senator Raffy Tulfo, gawin ng digital ang system sa kulungan. Nung pumasok siya, he was just an ordinary guy. When he came out, he became a millionaire. Pinapayagan nyo na magnegosyo ang isang PDL, wantusawa, wala kayong ginagawang regulation. Siyempre, kaya naging milyonaryo ito, meron ding naging milyonaryo yung taga-BGMP. It appears that the jail warden is remiss in his duties. Hindi talaga po dapat nakakapag-negosyo yung PDL namin. Liable po yung warden doon. Secured pa rin ang French Open main draw slot ni Alex Ayala sa kabila ng early exit niya sa ilang tournament this month. Huling lumaban si Alex sa Stuttgart Open sa Germany kung saan natalo siya ng Phil-Canadian na si Leylah Fernandez. Na-dominate ni Leylah ang unang set sa score na 6-1. Mas naging dikit ang second set pero sa huli, nanaig ang world number 25 na si Leylah sa score naman na 6-4. Sa Mayo pa ang French Open. Bago yan, sasabak din si Alex sa Madrid Open sa Spain at Rome Open sa Italy. Nakapasok sa pinakauna nilang PVL Finals ang Signal Super Spiker sa All-Filipino Conference. Yan ay matapos nilang talunin ang crowd favorite Creamline Coast Smashers sa semifinals. Naka-24 points si Vanny Gandler para pangunahan ng Signal. Wala pang talo ang Signal sa round-robin semis kaya assured na ang slot nila sa finals. May isang panalo at talo naman ang Coast Smashers. Nilaglag naman ng Farm Fresh Foxies ang top seed na PLDT high-speed hitters. Nagpakawala ng 28 points si Trisha Tubu para sa Farm Fresh. Dahil dito, 1-1 na rin ang win-loss record ng Foxies. Makakalaban nila bukas ang Creamline at ang mananalo ang makakaharap ng Signal sa finals. Susunod, 18 anyos na lalaki binaril ang sariling ina na mahimbing na natutulog. At kwento ng isang tatay rider sa gitna ng taas presyo sa gasolina, kinaantigan ng netizens. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang teacher sa Bantay, Ilocos Sur matapos barilin ng kanya mismong anak habang natutulog. Bakas pa ang mga dugo sa kama kung saan mahimbing na nagpapahinga noon ang 42 anyos na biktima. Tumagos daw ang bala mula sa kanyang mukha at lumabas sa kamay. Suspect sa pamamaril ang 18 anyos niyang anak na siya ring nagdala sa kanya sa ospital. Sabi ng mga pulis, may pinagdaraanan umano ang binatilyong suspect at nablangko ang isip nang gawin ang krimen. Naharap siya ngayon sa kasong frustrated parricide. Binueltahan ng Malacanang ang mga banat ni dating presidential spokesperson Harry Roque kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maigi na raw na tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kamay ng batas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kahit nag-jumping jacks at nag-jogging si Pangulong Bongbong Marcos para patunayang malusog siya, hindi yan benta kay dating presidential spokesperson at Duterte supporter Harry Roque. Wala pa sigurong mga 50 meters yung kanyang itinakbo, kung hindi mga 25 meters lamang. Malinaw doon sa nakita kong video, para bagang nasa hanger na yung suot-suot niyang barong. Banat pa ni Roque sa Pangulo. Ulitin ko, pag inamin niya may karamdaman siya, baka maawa pa ang tao sa kanya, mapatawad siya. Buwelta naman ng Malacanang. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Pinaniniwala ang nasa Austria ngayon si Roque na wanted sa kasong human trafficking kaugnay ng isang pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, mismong si Roque ang nagsabi noon na hindi kailangang maglabas ng medical records ng Pangulo kahit na wala pa ng isang linggo noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit naman po noong nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the President himself will say what his condition is. Kamakailan lang, nagsampa ng petisyon sa Supreme Court ang grupong United People's Initiative para obligahin ang Pangulo na sumailalim sa hair follicle drug test at isapubliko ang resulta nito, maging ang kanyang medical bulletin. Tanong ng Malacanang, sino ba ang nagsimula ng issue tungkol sa kalusugan ni PBBM? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue ng walang basihan. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Paalala pa ng palasyo, mismong ang Korte Suprema ang naglabas ng ruling noon na hindi pwedeng obligahin ang Pangulo na maglabas ng medical bulletin, lalo't wala itong seryosong karamdaman. Inilabas ang desisyon na yan nang questionin noon ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Sinagot din ng palasyo ang issue ng umano'y assassination plot ni dating Pangulong Duterte laban kay PBBM. Ayon sa bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. At ang huling naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto nito ang ulo ni PBBM. Hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay nga ng balitang yan, iginiit ni Roque kay Castro na tigilan na ang paghahambing kay dating Pangulong Duterte at kay PBBM. Obligasyon daw ng Pangulo na ipaalam ang kanyang kalusugan, lalo na kung seryoso ito. Mainit ang naging bakbaka ng koponang Charlotte Hornets at Miami Heat ngayong araw para sa NBA Play-ins. Naging dikit ng dalawang koponan na parehong desperadong makahabol sa qualifying spot ng Eastern Conference sa NBA Playoffs.
Umabot pa sa overtime ang laro, pero sa huli, nanaig ang Charlotte Hornets dahil sa chase down block ni Miles Bridges. Final score, 126-127. Eliminated na ang Miami Heat sa postseason habang nananatiling buhay sa torneo ang Hornets. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, lalaking mahilig kumain ng isaw, tinubuan ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa gout. At J-pop group na BE:FIRST, special guest sa upcoming concert ng B-pop Kings na SB19. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang isang babaeng pasimpleng nagnakaw ng cellphone sa isang kainan sa Lamitan City, Basilan. Sa video, makikitang tila nag-alinlangan pa ang kawatan bago tuluyang ibulsa ang cellphone na naiwan sa counter. Dumating naman ang may-ari ng cellphone at kinausap pa ang babae na nagkunwaring customer. Huli na nang malaman niyang ninakaw na pala nito ang kanyang cellphone. Nai-report na ang insidente sa mga otoridad. Patuloy pa ang investigasyon at ang pagtugis sa kawatan. Tinubuan ng higit 20 bukol sa katawan ng isang lalaki dahil sa sakit na gout. Pero ano-ano ba ang mga dapat iwasan para di tamaan ng gout? Alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Yan. Tapos sa kaliwang kamay ito, tapos dito sa may lalagyan ng relo, yan bukol yan. Sige ito po. yung tuhod ko. Ayan, ito yung bukol. Dito sa gilid. Sa may kalingkingan sa paa, dito sa may big toe, malaki din yan. Grabe. Tapos magkabilaan yan, left and right, dito. Dito. Tapos sa may bukong-bukong, malalaki. Ayan, dito sa may tikod. 22 ang bukol na meron sa 50 years old na si Marwin Nabongruga. Meron daw siyang pahirap na gout. Madalas daw itong umatake kapag kumakain siya ng favorite food pa naman niyang lamang loob. Talagang malulumpo ka, hindi ka makalakad, hindi ka makatayo. Kahit pagpunta sa CR, hindi mo na kaya. Kailangan mo talaga may kasama na mag-assist sa'yo. Nagsimula daw ito sa pananakit ng kanyang kasukasuan hanggang sa nagkabukol na siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Bukod kay Marwin, may mga bukol din sa daliri, tuhod at paa si News 5 cameraman Noel Martinez. Hindi ka makakakilos ng katulad ng takbuhan. Kahit nga tamaan siya ng hangin ng electric pan, masakit siya, napakasakit. Ang gout ay isang klase ng arthritis. Madalas ito sa hinlalaki ng paa, pero pwede rin daw sa siko, tuhod at bukong-bukong. Sanhi nito ang sobrang uric acid na nagiging crystals, kaya biglang sakit, pamamaga at pamumula. Ang ibang hindi naaagapan, nagkakaroon ng bukol-bukol na kung tawagin ay tophi. Maaaring makapag-trigger ng gout attack ang diet ng isang tao. Paalala ni rheumatologist Dr. Shayan Henolos, tandaan ang SARC. Iwasan ang pagkain ng seafoods, alcohol, red meat, soft drinks at intestines o lamang loob. Bukod dyan, trigger din daw kapag dehydrated ang isang tao. Namamana rin daw ang gout. Pero ito po, ang akala ng ilan, trigger din ng gout ang pagkain ng mani at munggo. Paglilinaw ni Doc, hindi po bawal yung munggo, sitaw, toge, tokwa, tsaka yung mga mani. Kasi, JC, yung mga purines na nandoon sa mga halaman na ito ay hindi nakakapagpataas ng uric acid ng tao. payo pa ni Doc kapag inatake ka ng gout, lagyan ng cold compress sa loob ng 15 to 20 minutes ang parteng namamaga. Gawin yan 3 beses sa isang araw. Mainam din na kumonsulta sa doktor. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
nga ba hihigitan ang sagad na? Malalaman yan sa trilogy concert finale ng P-Pop Kings SB19 this weekend. Itutodo nila ang performances kasama ang Japanese pop boy group na BE:FIRST. Nasa frontline ng balitang yan si entertainment correspondent Von Vilinario. Talagang amoy tagumpay. Panis sa husay ang mga pasabog ng P-Pop Kings SB19. Handang-handa na sila Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin para sa kanilang wakas at simula ng trilogy concert finale this weekend sa SMDC Festival Ground sa Parañaque City. Pangako nila sa mga 18, as always, all out ang ibibigay nilang performances. Sabi ko po, 99%. We're very excited and we're very ready na rin to show the world, the universe rather. Joke lang. yung concert namin this wakas at simula. Ang daming first time pa lang namin iperform. Ito rin yung pinakamalaking concert na gagawin namin in terms of production. Special guest nila sa concert ang BE:FIRST para sa collab nila sa single na Toy Friend. Ito ang first time na magpe-perform ang Japanese group sa bansa. Kaya asahan daw ng mga Philo Bestie at 18 ang umaatikabong hatawan. アジアの音楽シーンっていうのがどんどん今世界に向けて広がっていってると思うんですけど、やっぱこういったアジア内での交流が絆を深めていって、より世界にとってこうアジアミュージックっていうのがどんどん認められていくことができるなというふうにも思いますし、そして何よりもフィリピンのめちゃくちゃスターな彼らと一緒に音楽を Sobrang mga talentado to. Sobrang nakaka-overwhelm. Bukod sa concert, patuloy ang pag-arangkada ng SB19 sa global platforms. Nakatakda silang mag-perform sa dalawang inaabangang music festivals worldwide. Ang Lollapalooza sa July sa Chicago sa Amerika at Summer Sonic sa August sa Tokyo, Japan. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. At yan ang mga showbiz update ngayong Miyerkules. Ako po, si Maui David. Susunod, lalapit ng atake gamit ang pamalong kahoy, hinuli ng K9. At ang kwento sa likod ng viral na Cebuano short film na Gasolina. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang isang short film tungkol sa isang tatay na rider sa gitna ng sobrang mahal na gasolina. Ang kanyang sakripisyo at hirap sa gitna ng krisis, umantig sa milyong-milyong netizens. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Mahal naman kayo dong. Lagi sir, patubo na sa tagi sir. Sa ako naman parang nangawa ni. Wala din ako. Lahat ba naiyak na sa gasolina? Pagkakas pa bata. Hindi literal ha, gasolina. As in yung viral short film tungkol sa isang ama na delivery rider na tahimik na nagtitiis para sa kanyang pamilya. Pa. Pa. Kira ka ba? Ano ka? Kapoy ko sa trabaho dong. Ang views nito online pumalo na sa higit 66 million and counting. Marami ang naantig at napaiyak dahil ipinalabas yan kasabay ng pagsipa ng presyo ng langis sa bansa. Ang viral video, obra ng Cebuano content creator na si Joseph Sabelio na siyang nagdirect at gumanap bilang isa sa mga anak sa pelikula. Talagang gusto ko lang talaga mag-spread ng message about sa sacrifices ng mga ama. No? Kasi gusto ko rin bigyan ng bigger lens yung mga ginagawa nila for their family. Hindi sila nagpapakita ng weakness sa family nila.
Kasama rin ni Joseph ang iba pang content creator sa short film gaya ni Boy Isog Sarge, Shael at Almoralde. Share pa ni Joseph, hindi kumita ang gasolina dahil sa copyright issues sa kantang ginamit. Sakaling maayos yan, itutulong niya sa mga delivery rider ang kikitain ng short film. Pero habang wala pa, namigay muna siya at ng kanyang team ng higit 3,000 litrong gasolina sa mga TNVS rider at driver sa Cebu City. Bukod sa Cebu, plano rin nilang mamahagi sa Davao at Maynila sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Visayas! Galing mo. Ganda yung gano'n, no? Nagigising yung mga tao doon sa realidad, no? Ng buhay ng mga driver na katulad. Nabibigyan ng mukha. Nabibigyan ng mukha kung ano yung talagang tunay na nangyayari ngayon. Sayang lang yung hindi kumita. Bigyan mo Dapat mo kasi ng tip. hindi ko magamit ng music ng iba. Ito ay expert eh. Expert si Papo sa ganyan. Sayang, sana na-donate na lang. Pero I'm sure maraming tutulong sa kanya once na mapanood itong report na ito. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.